Kasi marami po kami narinig sa mga classmates po namin, sa mga kakilala po namin na top university po sa Philippines. Nandun din po yung gusto ko pong course, yung first choice ko po talaga, Business Administration and Accountancy po. Mahilig po talaga akong mag-aral, na-enjoy ko po yung may maago ka matututunan. Mahilig lang po talaga ako kahit ng bata magbasa. Lumaki po kami kila lola at lola po. At ang lolo ko po ay isa pong ministro sa loob ng iglesia. Yan, dahil po si lolo busy po sa tungkulin. Sa gabi po, usually siya yung huling umuwi po sa amin. Inaabangan po namin siya. Sabay-sabay po kami kakain. Kaya po, bago po kami matulog, nagpa-family hour po kami. Tapos nagkikwento po siya sa amin ng biblical stories po para may lessons po every time. Then nagpapayo po sa amin. At pagkatapos po nun, nananalangin po kami. May part po yung mga magulang po namin, maging sila lola at lola po, sa pag-develop po ng love namin for learning po. Pinapaalala po nila sa amin na yung pag-work hard po ay utos din po ng ating Panginoong Diyos. Yung pagtamo po ng karunungan ay utos po ng ating Panginoong Diyos. Pinapaalala po nila sa amin na kami po ay mapalad na nagagawa po namin makapag-aral ng may magandang environment, wala po mga hadlang. Ayun po, at suportado po kami ng pamilya namin. Grade 3 po kami nagsimulang sumali sa mga competitions po. Sinasalihan po namin is journalism contest po or sa math po, science and English din po. Nagpe-prepare po kami, may training po sa school. Si Lola po yung nagturo sa amin na tara, punta tayo kapilya, magpanata ka muna. Yun na po yung nakaugalian namin na pag meron pong mahalagang bagay sa pag-aaral, hindi lang po sa contest, kahit sa mga exams. Sa dami po ng sinalihan naming competition, meron po talagang times na nananalo, meron din pong times na hindi po namin nakakamit yung prize. Sa mga ganun po, syempre bilang tao, nalulungkot po nung una, pero part din po yun ng process na kahit di ka po manalo is okay lang po. Naka-culture shock po dahil all my life, yung friends ko po, same set lang. So, nakakabigla lang po sa una po. You meet a diverse set of people po talaga from different walks of life, different beliefs, different cultures po. Iba't iba po talaga yung paniniwala po nila at napakarami pong influence po sa loob ng university po. Minsan po pagdadaan ka, mayroong mga nagrarally, marami pong mga protest, banners sa paligid. May makikilala at may makikilala ka po talagang hindi sumasang-ayon o hindi po nagsishare ng same beliefs po natin sa loob ng iglesia. Minsan sa social media, yung mga ka-schoolmates ko po or mga friends ko po na sasabihin po nila, if you believe this or if you support this, then don't consider me your friend anymore. Sa ating mga pagsamba, ayun, pinaaalala po sa atin yung kahalagahan po ng paninindigan sa panghahawak po dun sa mga doktrina at aral po natin sa loob ng banal, sa loob ng iglesia na utos po ng ating Panginoong Diyos. Kung meron man po kami na-encounter na mga friends na after po na hindi na kami kinonsider na friends, hindi po namin siya tinuturing na kalugihan po namin kasi nasunod naman po namin yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Meron po kami isang presentation sa isa pong major namin na natapat po yung final presentation ng Sunday po. 50% po siya ng grade namin. Ako din po yung leader para sa group namin. Kaso nasakto pasalamat din po ng pagsamba ng kabataan. At kami bilang po Pangulo ng Dako, hindi na kailangan mag-isip pa. Ang pipiliin po yung pagtupad lalo na sa pasalamat po. Ginawa ko na lang po is tinulungan ko po yung group mates ko po na ihanda yung presentation. Tinanggap din po ng aming professor po yung aking excuse letter. Mas napabuti pa po ako dahil nakakuha po ako doon ng highest mark po, which is flat uno po sa course po na yun. During my stay sa UP po, nag-try din po akong mag-join sa organization po ng course-related po. Mahalaga po yung mga sharing po ng materials for classes. Narinig ko rin po kasi na parang maganda po siya sa resume. Marami pong na-open na work opportunities. Pero po, after one sem po doon sa organization, nung nakapasok po ay nag-defer po ko doon sa organization. Dahil after pong ma-expose sa culture po, parang yun po yung unang exposure ko po sa
culture ng ibang mga students po sa UP. Hindi ko po sinishare yung ganong belief. Mahirap din po siyang kayanin mag-isa, kaya kinakailangan din po ng magandang support system. Sa awa po ng ating Panginoong Diyos, sa pagmamalasakit din po ng pamamahala, na yan po yung CBI, ang Christian Brotherhood International po. Pare-pareho po kami ng priorities po na bagamat nag-aaral po kami, unang priority ay pagtupad, na talagang maiintindihan ka po. Masaya din po yung nakakasama mo sila after school at alam niyo po yung way ng pagsasaya ninyo ay naayon pa rin at nakalulugod sa ating Panginoong Diyos po. Meron din pong mga panata ng balangay, lalo na po kapag exam season. Minsan may sinusugo pong mga ministro, mga manggagawa po. Kaya po hindi lang po pagsasaya sa aktibidad yung nagagawa namin. Kasabay po nun, mas tumitibay, tumatatag po yung aming pananampalataya. Masaya po sa CBI. Ayan, napakasaya po ng mga bonding. Naghahanap ako ng support system, naghahanap ako ng ibang mga activities sa school, at naghahanap ako ng fun or excitement. Naroon po lahat sa CBI. Although may friends ka po na non-INC na nandyan din po, iba rin talaga yung mga friends na alam na una yung pagtupad, makakwentuhan mo po ng struggles mo talaga. Sila po talaga yung makakapagbigay sa'yo ng magandang payo. Isa pong patotoo yung CBI po ng pagmamalasakit at pagmamahal ng namamahala po sa atin, sa aming mga kabataan Iglesia ni Cristo, na napakaaga po nila na alam nilang kinakailangan po namin ito po bilang makapaghahanapan po ng support system, bilang gaway po namin habang nag-aaral po sa universidad. Samana Amiel C. Summa Cum Laude. Sa awa tulong po ng ating Panginoong Diyos noong July 2025 po, ay nagtapos po ako sa kursong BS Business Administration po bilang Summa Cum Laude. Yung pangahawak po sa pangako ng ating Panginoong Diyos po at pag-e-entrust po sa Kanya ng lahat ng mga desisyon sa buhay, napakahalaga po nun sa mga kabataang Iglesia ni Cristo po katulad namin. Lahat ng mga nakakamit yung tagumpay sa buhay, hindi dahil sa sarili ninyong kakayanan, kundi dahil ipinagkaloob yan ng ating Panginoong Diyos. At dapat po, yun po yung parati nating maalala na huwag tayong manghawak sa ating sarili, kundi parati pong isipin na lahat po ng ito ay dahil lang sa awa at tulong ng ating Panginoong Diyos. Napakasaya po ng feeling na alam po namin na ginawa po namin yung nakakasiya para sa ating Panginoong. Pag pinagpaon na po natin yung kanyang mga kalooban, yung nakasisiya po sa kanya, ay siya po ang magbibigay sa atin ng mga pagtatagumpay ng lahat ng ating mga pinagpapanata at maging ang higit pa doon sa ating hinihiling. Kaya po ako nag-aaral ng mabuti, kaya ako po ginagawa yung best ko po sa studies ko para makapagtamo po ng karunungan at balang araw po ay hindi lang po sa sarili naming kapakinabangan, kundi para po makatulong sa iglesia sa pamamahala po. Para po magbigay karangalan kaluguran po sa ating Panginoong Diyos po, na lahat po naman natatamo naming karunungan at karangalan, gagamitin po namin sa aming po mga paglilingkod sa Kanya. Ngayon po nakapagtapos na po kami sa undergraduate studies po namin. Kung loloobin po ng ating Panginoong Diyos, binabalak din po namin, ninais po namin mag-aral po ng abogasya. Makapasok po sa law school para po makatulong sa pamamahala at sa iglesia po, sa legal aspect po. Ito pa lang po yung start po talaga at marami pa pong mangyayari po sa future dahil hindi naman po natin hawak kung ano po yung mga magaganap sa atin pong buhay. Pero isa po sa akin pong tiyak, kahit anong sitwasyon, kahit ano po makaharap namin, saan man po kami makarating, mananatili po kami sa aming mga paglilingkod, panghawakan po namin ng aming mga tungkulin, patuloy pong tutupad kahit ano po ang sitwasyon. Malaking karangalan po ang makapagtapos bilang Summa Cum Laude po mula sa University of the Philippines. Ngunit ang pinakamalaking karangalan po na walang makakapantay ay ang maging kaanib po sa loob ng Iglesia ni Cristo.